Ang nakaraan. Nagsimula na nga ang bakbakan ng dalawang magkapatid na si Jean at si Mary. Napaka-sweet ng dalawang ito sa isa't isa, dahil talagang patayan kung magmaalan ang dalawang ito. Na bago nga magtapos ang kwento ay talagang nilabas pa ni Mary ang napakaraming bomba nito para talunin si Jean. Pagpapatuloy. Ang bomba na gamit-gamit ni Mary ay ang tinatawag na Zipless Mana Bomb, na nilikha ang bagay na ito pang anti-personnel. Ang isang bomba pa lamang ay kayang mag-iwan ng matinding shock sa isang 5-star knight, pero kung sunod-sunod na pagsabog sa napakaraming bimba ay talagang kayang mag-iwan ng matinding pinsala sa isang 8-star knight. Dito ay nagawang makatalo ng ating bida ng napakabilis. Iyon ay dahil may isang malaking problema sa isang mana bomb. Iyon ay dahil bago pa mapasabog ang mga ito nangangailangan ng ilang sekundong delay para mapasabog ang bawat isa sa mga ito, kaya nagawang makatakas kaagad ang ating bida. Dito naman ay naiinis ang isang ito, nakakianas ka, hindi na masaya ito kung tatakasan mo lang ang mga reg along handog ko sa iyo, walang hiya may saltik ang babaeng ito, alangan namang magpasabog ang ating bida. Agad na winasiwas ni Mary ang kanyang espada, na tinangay naman ang mga mana bomb palayo papunta sa ating bida, na ang iba nga ay nagsisabgan na. Hindi lamang iyon dahil sa lakas ng puwersa ng pag-atake ni Mary, parang nagkaroon ng isang tidal wave ng buhangin rito ngayon. Dito ay nasabi ng ating bida na kailangan niyang iwasan ang mga mana bomb na ganito karami, dahil napakadelikado iyon pag nagtagumpay si Mary. Dahil talagang seryoso si Mary na labanan si Jean, dito ay wala nang magawa pa ang ating bida, kundi ang gumanti ito ng pangmalakasan kay Mary, kaya pinaikot-ikot na nito ang kanyang espada. Matapos noon, ay agad niyang itinutok ito pa ibaba, na itatorok niya sa lupa, para magpalabas rin ng kanyang sariling version ng pag-atake. Ayun na nga, itinarak kaagad ni Jean ang espada niya sa lupa, na naglabasan ng mga kuryente rito, at para bang may kung anong tinatawag si Jean. Walang hiya, parang nagkaroon ng shockwave sa lupa gamit ang malakuryenteng kapangyarihan ni Jean, talagang papalag ito ngayon sa kanyang ate. Dito ay agad na nagulat ang isang ito, dahil nakita niya na nagkaroon ng lightning energy sa lupa na kanyang kinatatayuan ngayon, at alam niya na hindi ito basta-bastang enerhiya lamang. Ayun na nga, matapos ng malakidlat na enerhiya na paglitaw, may isang espada ngayon ang lumalabas sa lupa ng dahan-dahan. Dito ay agad na kinabahan ang isang ito, alam niyang delikado ang lalabas sa lupa, kaya kailangan niyang gumawa kaagad ng paraan ngayon. At sabay tawa nito ng tuwang-tuwa pa, walang hiya, napakadelikado nito, masayang sabi niya. At ayun na nga, isang napakatinding kidley ang lumabas mula sa lupa, para umatake patungo sa kalaban. Hindi lamang iyon, dahil ang mga bomba na pinakawalan ni Mary ay tinamaan rin ng kidlat ni Jean para pigilan ang mga ito na makalapit sa kanya. Ayun na nga, wasak ang mana bomb na tinamaan ng kapangyarihan ng ating bida, wala itong nagawa sa lakas ng pag-atake ni Jean. Talagang lahat ng tinamaan ng kidlat ni Jean ay nagsisabugan lahat-lahat, kaya yari si Mary kung tatao lang siya roon, kaya nagmamadali itong tumakas sa mga nagaganap na pagsabog. Dito ay tuwang-tuwa na naiinis ang isang ito, buwisit na batang iyon, muntik na ako roon sabi nito, na talagang nangyayari na ang Alban na gusto niyang mangyari. Dito ang espada ni Mary ay agad na gumalaw, na para bang nagsasabi ito kay Mary na may papalapit na delikadong pag-atake. Ayun na nga, dahil may lumabas pang shadow energy mula sa ilalim ng lupa para atakihin si Mary nang hindi nito namamalayan. Dahil doon, tuwang-tuwa na ang isang ito dahil talagang inaatake na siya. Ni Jean na para bang gusto siyang patayin ng ating bida, kaya sumisigaw ito na nakakamangha raw si Jean, kaya bilang gantimpala hindi raw niya papatayin si Jean. Kaya lang hindi pa tapos ang ating bida, sunod-sunod na ang mga ginagawa nitong mga pamatay na pag-atake, dahil dito ay isang shadow blade technique ang gagamitin nito ngayon kay Mary. Dito ay sumugod na rin ang ating bida, at parang baliw na rin sa tuwa nitong labanan si Mary, sabi nito, wala akong sinasabi na magpapakamatay ako para sa iyo ate, tugon nito. At dito nga ay nagpang-abot na ang dalawa sa gitna, nang magtama ang kanilang mga espada, isang matinding liwanag ang kumawala sa mga ito. Dito ay nagsimula na ang patas na laban ng dalawa, nagpapalitan na sila ng mga pag-atake nila ng kanilang mga espada. Kaya lang rito may isang gumagawa ng paraan para makalamang sa laban, ang kanyang kamay ay biglang gumalaw.
Hinawakan pala ni Mary ang pagkakahawak ni Jean sa sandata nito para hindi maging maayos ang pagkakahawak ng ating bida, ganun na rin sa paglalaban nilang dalawa. Dito ay gumagana ng mahusay ang mga mata ni Jean para pag-aralan, suriin at maging maingat sa galawan ni Mary. Dito ay napansin ni Jean ang mga galawan ng kanyang ate ay mahirap basahin, wala raw sa libro ang mga ganong galawan, walang sinusunod na pattern, at wala ring sinusunod na plano, basta gamitin na lang sa tamang pagkakataon. Kaya lang kakaiba ang ating bida, dahil gumanti ito kay Mary, ginaya niya ang ginagawa ng kanyang ate ngayon. Kaya dito ay nagulat at nanlaki ang mga mata nito sa ginawa ni Jean, pangahas talaga ang ating bida para galitin palalo si Mary o matuwa pa si Mary sa kanya. Dito nga, parehas ang espada ni Jean at ni Mary at tumarak na lamang sa lupa. Heto ang galawan ng isang Ron Candle, isang swordsman na maraming pamamaraan sa pakikipaglaban. Dito nga ay talagang tuloy-tuloy ang bakbakan ng dalawang sweet sa isa't isa na magkapatid. Parang aso't pusa, sa itsura ay parang magpapatayan talaga ang dalawa. Talagang walang gustong magpatalo sa dalawang ito, dahil kahit ang ating bida ay talaga pumapalag sa kanyang ate, na ganun rin si Mary kay Jean. Tuwang-tuwa sa saya ang isang ito na nakikipagpalitan siya ng espada at mga pag-atake kay Jean, at nasabi pa nito sa sarili, na sa wakas raw ay nakita na niya ang magiging paborito niyang nakababatang kapatid. Nakatingin pa Tio kay Jean sa laban nilang dalawa, sabi ni Mary na lumaban pa si Jean, magpakita pa ito ng mga teknik ng ating bida, huwag raw itong tumigil. Talagang lahat ng pag-atake ni Mary ay nagagawang sagutin ni Jean, hindi rin talaga niya bonibigo ang kanyang ate, na kahit kaya niya itong tapusin na, hindi niya ito ginagawa, gusto lang niyang maging masaya ang kanyang ate. Kaya lang habang tumatagal ang palitan nila ng mga pag-atake gamit ang kani-kanilang mga espada, si Jean ay mas lalong bumibilis at mas lumalakas ngayon. Dahil doon, si Mary ay napalaki na lang kaagad ng kanyang mga mata sa gulat at pagtataka. Pero iyon din ang nagpapasaya sa ating bida ngayon, natutuwa siya sa laban nilang magkapatid ngayon. Itong si Mary naman, ay para talagang may sayad, ang pagkatuwa nito sa mga nangyayari ay kakaiba, parang gustong kainin si Jean o burahin sa mundo ang ating bida. Dito ay sumigaw si Mary, bilis-bilis, damihan mo pa, wag mo akong bigwan, ipakita mo pa sa akin ang lahat, sabi ni Mary, na si Jean naman ay natuwa na lang na nakatingin sa kanyang ate. At ayun na nga, talagang tuloy-tuloy ngayon ang naging bakbakan ng dalawa, may pagkakataon na nakakalamang si Mary, pero may pagkakataon rin na nakakaganti ang ating bida na nasusugatan niya ang kanyang ate. Pero hindi lamang iyon, dahil nagagawa rin ni Mary na sugatan si Jean sa mukha, kaya inis itong ating bida ngayon, kaya umatake ito ng buwisit na buwisit kay Mary, and aagad namang. Kinagulat ng ate niya, hindi lamang iyon, dahil sa mga pag-atake ni Jean ay parang may isang buto na masisira o mawawasak sa katawan ng kanyang ate. Pero si Mary ay talagang baliw, imbis na tumakas o umatras, ngayon ay balik na ito sa kanyang kabaliwan na umatake sa ating bida, sabi nito, walang hiyata, isang baliw itong bunso namin, bumalik raw si Jean sa kanila na mas lalong naging halimaw. Na dito nga ay marami na ring sugat sa katawan si Jean, pero sa mukha nito ay talagang natutuwa sa laban nila ng kanyang ate at hindi ito papatalo, sabi pa ni Mary habang nakatingin sa ating bida, na si Jean raw ang kauna-unahan sa kanyang mga kapatid, na nakilala niya na masarap maging kalaban, kaya hindi raw nasayang ang Phoenix Heart na binigay niya kay Jean noon. Dito ang isang ito ay may nakitang patong-pato na mga bati sa kung saan, at pinagtataka niya kung ano ito. Talagang napahitno siya sa kanyang nakita sa kung anong bagay ang kanyang nakita, na parabang nawala na ito sa kanyang isipan. Pero nung magawa niyang maaalala kung ano iyon, talagang baliw na baliwan tumawa ito ng malakas. Agad na napansin ng ating bida ang ngiti ng kanyang ate, ano raw problema sa ngiti ng kanyang ate, para raw may binabalak na kasamaan, sabi nito, ate, dito na natin tapusin ang laban, kapag napasobra pa tayo rito tiyak maaabala ang unang mission na binigay sa akin, sabi nito. Sabi naman ng isang ito, uuba, ayaw ko naman na masira ang kauna-unahang misyon ng aming bunsong kapatid, nakangiting sabi nito pero hindi mo dapat pagkatiwalaan. Dito ay agad niyang pinaatake ang kanyang espada pasulong, dahilan kung bakit ngayon ay hamaba ito ng husto na may apoy pa, kaya lang nagawa rin ni Jean na makaiwas sa maluban pinsala. Napatindi si Mary, isang decoy attack lamang pala iyon,
dahil dito ay muli itong sumugod, at hiniwa ang embida. Dito ay nagmamadali ang kamay nito papunta sa ating bida, sabi niya, kanina hindi mo nagustuhan ang inihanda kong regalo diba? Sabi nito na parang may kasamaan talagang gagawin ito kay Jean. Dito ay agad na nahawakan ni Mary si Jean sa kwelyo nito, kaya hirap na hirap gumalaw ngayon si Jean. Hindi lamang doon, dahil matapos mahawakan ni Mary si Jean, dito ay itinulak niya ng napakatigas. Lakas si Jean pa ibaba, na para bang gusto niya itong ibaon sa lupa. Sabi ni Mary, huwag kang mag-alala, may inihanda akong regalo kay Sasanga na unang pinakit ako sa iyo. Sa lakas ng pagkakatulak ni Mary kay Jean, agad na nagkaroon ng bitek-bitek sa lupa, at para bang may isang kuwebang babukas sa mga sandaling ito sa kanilang kinaroroonan. Ayun na nga, talagang bumukas ng husto ang lupa, at dahan-daang nahuhulog ang katawan ni Jean, na ang mukha nitong si Mary ay talagang tuwang-tuwa ngayon, para bang tagumpay na siya sa laban nila ni Jean. Dito ay masama ang kutob ni Jean, kaya agad itong lumingon sa ilalim sa babag sa kanya. Ayun na nga, siraulo talaga si Mary, iyon ay dahil ang ilalim ng lupa ay may gabundok na mga mana bomb, na sa oras mahuli si Jean rito ng ganito karaming mga mana bomb, tiyak na mabubura na ating bida sa mundong ito. Dito habang nahuhulog si Jean sa napakaraming mana bomb sa ibaba, ay sumigaw ito, "Ate, baliw ka ba? Ano ngayon ang iniisip mo?" tanong ni Jean. Nagbigay ng babala si Jean, na pag tinuloy ni Mary ang pagpapasabig, tiyak na madadali rin si Mary, kaya lang nanlaki ang mga mata ng ating bida sa nakita nito. Ano yun, Silver Light Armor? Tanong ni Jean, na si Mary ay talagang handa sa mga sandaling ito sa oras na siya ang matalo sa laban, para sa huli siya pa rin ang magtatagumpay. At dito ay nag-bad finger pa ang isang ito sa bunsong kapatid nila na si Jean, sabi nito, "Congrats kapatid, isa ka ng flag bearer." Kaya lang si Jean ay talagang dahan-dahan ngayon nahuhulog sa dagat ng bomba. At napapikit na lang na para bang wala. Nang magagawa ang isang ito, natanggap na niya na talo na siya sa laban nila ni Mary, dahil napakaduga ni Mary. At ayun na nga, nang tuluyang bumagsak si Jean sa ibaba, isang nakakatakot na liwanag at apang sabog ang kumawala rito, halos hindi na makilala pa o maaninag ang mga nagaganap roon. 4 na araw ang lumipas, mula ng laban nila ng kanyang atean si Mary, dito sa mansion ni Jean ay lumipat ang eksena. Dito itong si Lani na siyang hari ng kanilang lugar ay gulat na gulat sa nangyari kay Jean. "Sir Jean, ano pong nangyari sa inyo at malubha ang mga tama po ninyo?" Dito naman ay walang pagsisinungaling na sumagot ang ating bida, sabi nito, "Nakipaglaban lang naman ako sa aking ate." Sagot nito na may mga ugat na lumabas sa noo nito, tanda na inis siya kung paano siya natalo. Sa kabilang banda naman, may baliw na tuwang-tuwa, sabi nito, "Yes. Nanalo ako, tinalo ko ang bunso namin," masayang sabi nito. Mukhang may bagong kakampi si Jean sa kanilang pamilya, meho masakit nga lang magiging kakampi si Mary, ano kayang gagawin ng ating bida sa kanyang at abangan.